Alam mo na ba kung ano-ano at saan matatagpuan ang mga pinakasosyal na mall sa Pilipinas? O baka naman napuntahan mo na pero hindi mo lang napansin kung gaano talaga ito ka-elite? Paano kung sabihin ko sa'yo na may mall sa Makati na hindi lang shopping destination kundi isang status symbol? Mga malls kung saan unang pumasok ang ilan sa mga global luxury houses sa bansa at mga nakakamangha sa kagarbohan na mga establishmento ngunit hindi lang pang mayayaman, kundi pang masa rin. Pero disclaimer lang, ang lahat ng nakapaloob sa listahang ito ay base lamang sa mga inilabas na 2025 rankings at artikulo mula sa iba't ibang lifestyle and business publications tungkol sa mga high-end at luxury malls sa Pilipinas, gaya ng 10 luxury malls in Metro Manila for your high-end shopping needs ng Preview.ph taong 2025, The Beat Manila at iba pang credible sources. Hindi ito opisyal o definitive ranking at maaaring mag-iba depende sa criteria, panahon at pananaw ng bawat sources. Handa ka na bang malaman kung bakit hanggang ngayon ang mga malls na ito pa rin ang itinuturing na ultimate luxury benchmark sa bansa? Tara, pag-usapan natin yan sa ating panibagong PH Top List Series na Top 10 Pinakasosyal na Malls sa Pilipinas Part 1. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-click ang like and subscribe button at i-on na rin ang bell icon para updated ka sa mga bagong videos na punong-puno ng kaalaman. Salamat agad at welcome ka dito, new subscriber, at maging sa ating growing PH Headlines community. Maraming salamat po. 10. Opus Mall. Matatagpuan sa Bridgetown Destination Estate, Quezon City, ang Opus Mall ay isa sa pinakabagong luxury shopping destinations sa Metro Manila na nagbukas noong 2024. Ramdam agad ang premium at intimate vibe sa 6 expansive floors na may gold spec exterior at hotel-like interiors with oak accents. Ito ang latest luxury mall ng Robinsons Land Corporation. Bukod sa mga high-end stores at premium restaurants, ilan sa pinaka-unique na features ng Opus Mall ay ang Central Garden sa loob mismo ng establishmento. Mayroon ding VIP cinema at dito rin matatagpuan ang country's first and only family cinema. Promising ang mga luxury at lifestyle establishments dito. Kaya naman paboritong pasyalan ng mga taong nais ng luxury, exclusivity at modern lifestyle. 9. Mitsukoshi Mall. Kung mahilig kang mamasyal sa Bonifacio Global City o ang Central Business District sa Fort Bonifacio Taguig, paniguradong alam mo na ang isa sa pinakasosyal at sikat na mall dito ay ang Mitsukoshi Mall na siyang kilala sa Japan bilang ang pinakamatagal na department store chain. Ito ang all-time favorite store ng mga Pinoy na mahilig sa Japanese culture. Ang mall na ito ay ang kauna-unahang authentic Japanese brand shopping mall sa Pilipinas, kung saan naganap ang soft launching taong 2022. Ang mall ay matatagpuan sa podium ng The Seasons Residences o ang unang residential project sa bansa na may distinct Japanese concept. Tampok sa mall na ito ang curated selection ng designer labels, ilang luxury brands, Japanese brands, at maging ang international at local names. Premium ang mga brands dito pero in a lifestyle at culture sense, naiiba sa mga traditional high-end luxury fashion malls na nasa top list. Dahil kilala ang Japan sa cosmetics at authentic dishes, nakatuon umano ito sa food and beauty at layunin nilang iparana sa mga customers ang slice of Japan. Ilan sa matatagpuan dito ay ang kauna-unahang Nitori branch sa bansa o ang Japan's largest furniture and home furnishing retail chain. Tampok din dito ang Mitsukoshi Beauty, Prologue, Baccarat, Daiso at ang Japanese luxury automotive brand na Lexus. 8. S. Maison. Pasok sa listahan ng mga sosyal na mall sa bansa ang S. Maison na nagbukas taong 2016. Ito ang 62nd super mall ng retail giant na SM Prime Holdings. Idinesenyo ng isang French firm, ang eleganteng mall ay may luxury liner vibe ng Conrad, Manila.
kung saan ang interior nito ay inspired umano sa Pilipinas bilang Pearl of the Orient. Nasa loob ito ng Conrad Hotel at matatagpuan sa unang dalawang palapag ng Conrad Manila sa Mall of Asia Complex, Pasay City. Ang S. Maison ay nag-aalok ng refined shopping experience. Bukod sa mas maliit ito kaysa sa ibang SM malls, siguradong maswak naman ito para sa mga naghahanap ng luxury, intimacy at exclusivity. Tampok dito ang mga designer boutiques tulad ng Paris Mickey, Moresi na naglalaman ng Goyard, Golden Goose at Self-Portrait, pati na rin ang flagship stores ng True Religion, Joseph at Urban Athletics. Para naman sa mga coffee lovers, narito rin ang Starbucks Reserve o ang isa sa kakaunting Starbucks Reserve stores sa Pilipinas. Isa pa sa unique facility ng mall ay ang tatlong state-of-the-art Directors Club Cinemas na may cozy 38-seater capacity each. Bukod sa shopping at dining, ang 6,347 room Conrad Manila ay isang hub para sa shopping, leisure at business na may 4 na contemporary event halls at 2 sophisticated ballrooms na may AV technology na nag-aalok ng modern at luxurious experience. 7. Newport Mall. Isa pa sa mall na may sophisticated at modern architecture with high-end facilities ay ang Newport Mall na matatagpuan sa Newport City malapit sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Parte ito ng Newport World Resorts Complex, kaya perfect ito para sa mga travelers, jet setters at high-spending leisure crowd na naghahanap ng luxury shopping, fine dining at world-class entertainment bago o pagkatapos ng biyahe. Nag-aalok ang mall ng curated selection ng premium international brands tulad ng Swarovski, Tommy Hilfiger, Lacoste, Pandora, Joe Malone, Rolex, Yves Saint Laurent, Michael Kors at marami pang iba. May mga boutiques rin na parang duty-free setup, kaya iba talaga ang shopping experience kumpara sa tradisyonal na malls. Para sa mga foodies, nandyan ang fine dining restaurants tulad ng Gordon Ramsay Bar and Grill at Wolfgang Steakhouse, habang sa entertainment naman ay may casino, Newport Cinema at Newport Performing Arts Theater. Isa sa pinakamalaki at pinaka-advanced indoor theaters sa bansa para sa musicals, concerts at international shows. Makikita rito ang mix ng local elites, celebrities at foreign tourists. Isa rin ito sa mga unang integrated resort malls sa Pilipinas na pinagsama ang luxury retail, hotels, casino at world-class entertainment sa isang walkable complex. 6. The Podium. Hindi mawawala sa listahan ng mga sosyal na malls ang The Podium na unang binuksan noong 2002 at pinalawak noong 2017. Sikat ito bilang upscale shopping destination sa Ortigas Central Business District, Mandaluyong City para sa mga executives, professionals at high-income earners na naghahanap ng premium retail at lifestyle experience. Iba ang vibe ng The Podium kumpara sa ibang SM malls. Mas maliit, mas intimate, at mas sosyal. May contemporary architecture, spacious walkways, high ceilings, at vertical green gardens na nagdadagdag ng refreshing touch sa urban shopping experience. Isa rin ito sa most futuristic-looking malls sa bansa. Hindi ito crowded gaya ng ibang commercial malls, kaya swak sa mga gustong mag-unwind o mag-break sa gitna ng corporate hustle. Tampok dito ang over 200 high-end at luxury stores, boutiques, fine dining, entertainment at lifestyle. 5. SM Aura Premier. Ang luxury mall na ito ay isa na marahil sa pinaka-elegante at may nakakamanghang architectural design, pero pangmasa na pasyalan dahil yan sa striking glass architecture nito at sa well-thought-out design na ginawa ng Arquitectonica at Edge Design. Ang SM Aura Premier ay binuksan noong 2013 at located sa BGC Taguig. May kabuuang sukat na 249,861 square meters na binubuo ng mall
at isang 29-story office tower. Kaya hindi lang ito retail space, kundi isang integrated lifestyle and corporate destination. Isang malaking departure ito mula sa traditional SM mall concept. Mas sleek, mas modern, at mas elevated ang overall vibe. Dito mo makikita ang curated selection ng luxury at global brands tulad ng Commonwealth, Onitsuka Tiger, Assembly na may Billionaire Boys Club, pati na rin ang Stuart Weitzman, Calvin Klein, Bershka, Stradivarius, at maging ang mga international brands na unang nagbukas sa Pilipinas gaya ng J. Lindeberg at Farab Vintage. Pagdating naman sa dining, hindi mabibigo dahil sa dami ng authentic cuisines, restaurants at iba pang rooftop dining options. Isa rin sa highlights ng mall ang Sky Park, isang multi-level green roof na may alfresco bars and restaurants, botanical gardens, sculptures at relaxing city views. Mayroon ding chapel, Samsung Hall at 1,000-seat performance theater na nag-host ng international acts, concerts at major events. Para sa movie lovers, may IMAX theater kasama ang digital cinemas na may Dolby Atmos at Directors Club Cinemas. Isa sa pinaka-proud achievements ng SM Aura ay ang pagiging unang mall sa Pilipinas na nakatanggap ng LEED Gold certification dahil sa commitment nito sa sustainable design at green architecture. Wheelchair-friendly din ang facilities nito mula entrances hanggang washrooms, kaya inclusive at accessible sa lahat. 4. Shangri-La Plaza. Hindi kumpleto ang listahan ng mga pinakasosyal na mall sa Pilipinas kung wala ang popular na Shangri-La Plaza Mall sa Mandaluyong City. Opisyal itong binuksan sa publiko noong 1991, kaya hindi maikakaila na nakapagtatag na ito ng sariling pangalan sa industriya at matagal na itong kinikilalang go-to destination for upscale shopping sa bansa. Para sa marami, ito ang naging original standard ng luxury mall experience sa Metro. Mula pa lang sa iconic revolving doors hanggang sa immaculate at grand interiors nito, ramdam mo agad ang state grandeur. Dito matatagpuan ang ilan sa mga high-end designer brands tulad na lang ng Givenchy, Bottega Veneta, Rolex, Cartier, Jimmy Choo at Dior. Tampok din dito ang Gucci flagship store sa kanilang luxury lane, pati na ang Rustans at ang nag-iisang Adora sa Ortigas na parehong nag-aalok ng exclusive at premium brands mula sa high-end hanggang off-beach selections. Nag-host din ang mall ng iba't ibang cultural events, musical performances at world cinema screenings na nagpapakita ng best of Manila's culture and arts. Dito rin matatagpuan ang Red Carpet Cinemas, ang Metro Manila's premier cineplex na may 5 state-of-the-art theaters, iba't ibang food choices at exclusive EC Club membership para sa mga elevated na movie experience. Patunay ng retail power nito, minsan na rin kinilala ang Shangri-La Plaza bilang Shopping Center of the Year sa 2013 Outstanding Filipino Retailers and Shopping Centers of the Year Awards ng Philippine Retailers Association at Department of Trade and Industry. 3. Power Plant Mall. Pumwesto sa pangatlong spot sa listahang ito ang Power Plant Mall sa Rockwell Center, Makati, o ang tahanan ng high-end residential towers, offices, cafes, restaurants, at syempre ang prominenteng mall na ito. Ilan sa charm nito ay tahimik, hindi flashy, pero halatang pangmayaman ang paligid. Nakatatag ito sa former site ng Rockwell Thermal Plant, kaya tinawag na Power Plant na siyang nagbukas taong 2000 bilang centerpiece ng master-planned Rockwell Center ng Lopez Group. Ang mall na ito ay may sleek, modern architecture na may clean lines, spacious interiors, at abundant natural light. Karamihan sa mga nakatira at nagtatrabaho sa lugar na ito ay ang CEOs, business owners, expats, at celebrities. Dahil may sarili itong captive market, hindi nito kailangang makipagsabayan sa ingay ng mainstream malls. Quality over quantity ang prinsipyo dito, pati sa crowd. Pagpasok mo pa lang sa mall,
mararamdaman agad ang discreet luxury. Ang 4-level indoor mall na ito ay kilala sa magkahalong high-end at premium brands. Ilan sa mga matatagpuan dito ay ang Bali, Coach, Tory Burch, Mango at Lacoste, kasama ang iba pang world-famous clothing at accessory stores. Kahit ang well-known brands dito ay may refined layout at ambience kumpara sa iba nilang branches. Pagdating sa dining, impressive din ang selections at kilala rin ito bilang lifestyle at entertainment hub ng komunidad. Isa sa strongest features ng Power Plant Mall ay ang Rockwell Cinemas na itinuturing na isa sa pinaka-premium cinemas sa bansa na siyang nakadagdag sa prestige nito. Bilang cultural hub, nag-host din ang mall ng art exhibitions, live music events, theater productions at screening ng blockbuster at independent films. Kilala rin ang mall sa stunning Christmas decorations tuwing holiday season. Sa paglipas ng panahon, napanatili nito ang reputasyon bilang isa sa most elite shopping malls hindi lang sa Makati kundi sa buong bansa. 2. The Mall No Star. Naiiba ito sa listahan dahil ang The Mall No Star lang ang hindi matatagpuan sa Metro Manila. Makikita ito sa Cebu City, kung saan ayon sa ulat, ito ang first and only luxury mall sa Visayas at Mindanao at isa ring game changer sa high-end retail scene sa South. Bilang crown jewel ng No Star Resort and Casino, ang 4-level luxury shopping haven na ito ay may kabuuang 37,000 square meters. Noong mid-2023, binuksan ito ang retail wing at agad nag-welcome ng world-renowned brands tulad ng Louis Vuitton, Dior, Gucci, Ferragamo, Celine, Bulgari, Burberry, Loewe, Versace, Tiffany & Co., Givenchy, Balenciaga at marami pang iba. Mae-enjoy dito ang high-end fashion, exquisite jewelry, timeless accessories, hanggang premium tech at upscale dining destinations na nag-aalok ng local at international cuisine. Lalo pang nagbibigay ng luxurious ngunit welcoming vibe sa No Star Mall ang nakakamanghang interiors. Sa pagpasok pa lang, sasalubong ang sleek, contemporary architecture na may harmonious blend ng earth tones at gold accents. Ang design concept ay may cues from contemporary Rome habang ramdam pa rin ang Cebuano heritage at local craftsmanship. Bilang bahagi ng region's first integrated resort, seamless ang koneksyon nito sa Philly Hotel at sa 2-floor casino area. Patunay ng prestige nito, kinilala at ginawaran ng award ang The Mall No Star bilang Best Lifestyle Retail Development sa Property Guru Asia Property Awards Grand Final 2025. 1. Greenbelt Mall. Nangunguna sa listahang ito ang Greenbelt sa Makati na matagal nang kinikilala bilang one of the best luxury malls sa Pilipinas. Binuksan noong 1988 bilang flagship project at kalaunan ay naging isang expansive lifestyle complex sa Ayala Center na siyang pagmamay-ari ng Ayala Malls, subsidiary ng Ayala Land at affiliate ng Ayala Corporation. Dito pumasok sa bansa ang maraming global luxury houses at dinisenyo ito para sa international luxury shopping. May 5 sections ang complex. Nakapalibot ang 5 retail wings at ang Ayala Museum sa isang 2.8 hectare central garden na kilala bilang Greenbelt Park sa loob ng 12 hectare integrated complex. Dito matatagpuan ang Santo Niño de Paz Greenbelt Chapel na madalas venue ng high-profile weddings. Isa sa naging progressive transformation ng Greenbelt 3 at 4 ay ang pagpapalawak ng luxury corridor ng Greenbelt 3 para kumonekta sa matagal ng high-end enclave ng Greenbelt 4. Ang Greenbelt 5 ay ang pinakamalaking wing ng Greenbelt Mall Complex na nahahati sa Phase 1 at Phase 2 at kilala sa refreshing lush landscaping nito. Sa unang phase ay nakafocus sa Filipino designers, local art galleries at ilang luxury boutiques, habang ang Phase 2 ay may additional floors ng retail space
space, high-end luxury shopping, fine dining, crowded yet classy atmosphere. Samantala, ang Greenbelt 4 ay dekada ng tahanan ng Prada, Gucci, Givenchy, Balenciaga at iba pa. May enclosed high-end boutiques ito sa ground floor at H&M sa upper levels at konektado ang second floor nito sa Ayala Museum at sa De La Rosa Elevated Walkway. Sa Greenbelt 3, matatagpuan ang pinakamalaking Louis Vuitton branch sa bansa at ang nag-iisang Hermes boutique sa Pilipinas. Nariyan din ang major luxury brands gaya ng Dior, Fendi, Patek Philippe, Bulgari at Celine. May 4 na retail levels ito, alfresco dining na nakaharap sa park at 5 sinehan kabilang ang Alux Theater, ang ikatlong 4DX cinema sa bansa na inilunsad noong 2016 at My Cinema. Ang Greenbelt 2 ay may Greenbelt Townhomes condominium sa itaas. Bilang integrated complex, interconnected ang Greenbelt 2 at 5 sa pamamagitan ng second level walkways. Ang Greenbelt 1 naman na itinayo noong 1982 ay naging tahanan ng lifestyle at food stores, mga sinehan at ng on-stage theater. Ngunit dinemolish na ito at opisyal na nag-shutdown noong April 2024. Ayon sa report ng Inquirer.net noong August 2025, plano ng Ayala Land Incorporated na i-redevelop at mas pagandahin pa ang Greenbelt 1 sa tulong umano ng 12.87 billion peso sustainable link loan mula sa International Finance Corp. Nakakabilib, 'di ba? Iba talaga ang level ng luxury at sophistication ng mga malls na ito sa Pilipinas. Pero para sa iyo, alin sa mga mall sa listahan ang pinakagusto mong puntahan o balikan? Agree ka ba sa nasabing mall na nasa top spot? O may iba kang luxury mall na sa tingin mo dapat ay naisama rin? Comment down below at sabihin sa amin ang saloobin mo. I-komento mo na rin ang opinion mo tungkol sa topic na ito at kung may karagdagan kang impormasyon o kaya naman ay may nais kang isuggest na topic. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng video, huwag kalimutang i-like upang magsilbing signal sa amin na gumawa pa ng mga ganitong video. Kung gusto mo pang matuto ng informative content, make sure na nakasubscribe ka na sa channel na to. I-click na rin ang bell icon dahil ito ang pinaka-the best way para masuportahan ang ating munting channel. At dyan na muna nagtatapos ang ating video. Hanggang sa susunod nating talakayan. Stay informed at stay curious. Salamat sa panonood, ka PH Headlines.